Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Wala kayong mga tao na hikayatin mo na maging alagad ko. Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Wow, ganda ng mga story na to. Maynard, anong binabasa mo? Nagbabasa ako ng Bible kasi gusto kong mas makilala pa si Jesus at patuloy na sumunod sa kanya. Tama yan. Alam mo ba, tungkol dyan ang ating pag-aaralan. Tungkol sa pagsunod kay Jesus. At sa ating pagsunod sa Kanya, mararanasan natin yung Kanyang ginawa. Oh! Pero bago tayo dumako sa ating pag-aaralan, tayo muna ay mananalangin. Kuya Rowel, pwede bang ikaw muna sa ating panalangin? O sige, tayo muna ay manalangin. Bigyan tayong lahat. Salamat Panginoon sa araw na ito dahil may matututunan na naman po kami. Salamat po dahil patuloy po kayong kumikilos sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na maunawaan ngayong araw na ito yung pagsunod at maging matapat sa inyo Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo na magpuri sa Panginoon. The journey begins. We're all getting into the Word of God. His Word is our guide for all of our lifetime. Oh, let the vast voyage begin. Oh, let the vast voyage begin. The journey begins. We're all getting into the Word of God. His Word is our guide for all of our lifetime. Oh, let the vast voyage begin. Oh, let the vast voyage begin. His straight adventure through God's Word will change our lives, change us for good. His Word will surprise us, show us truth. So come along and hear the song. Look all around, we're ready now. The journey begins. We're all getting into the Word of God. His Word is our guide for all of our lifetime. Oh, let the vast voyage begin. Oh, let the vast voyage begin. The journey begins. We're all getting into the Word of God. His Word is our guide for all of our lifetime. Oh, let the vast voyage begin. Oh, let the vast voyage At para sa ating force of life, Rule number 1, God loves me. rule number 2, I have seen. At rule number 3, Jesus died for me. At rule number 4, I must decide to live for Jesus. Mahalaga kay Jesus ang paglilingkod natin sa Kanya. Bakit? Kasi dito natin makikita kung mahal ba natin siya at totoo yung pagtitiwala natin sa Kanya. Alam ko, medyo mahirap ang pagsunod dahil makakaranas ka ng pag-uusig, problema na galing sa iba. Pero tandaan natin na sa bawat problema na ibibigay sa atin ni Jesus ay may himala na ibibigay siya sa atin. Yung mga himala na hindi natin inaasahan na biglang dumadating. Tandaan natin na ang pagsunod natin sa Diyos ay mahirap, pero may kaakibat to na magandang gantimpala. At isa pa, doon sa verse natin, sinabi na ikakakangal tayo ng Diyos kung tayo ay susunod kay Jesus. Di ba napakasaya nun? Patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon at ang buhay natin ay magiging masagana ng pagpapala. Handa na ba kayo sa sayaw natin ngayon at sa mga verse? Sabayan niyo ako ha!
Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. Whoever serves me must follow me. My Father will honor the one who serves me. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. Whoever serves me must follow me. My Father will honor the one who serves me. John 12:26. John 12:26. John 12:26. Hello mga bata! Meron akong isang katanungan sa inyo. Kapag natapos ang pandemya nito, saang lugar gusto niyo puntahan? May mga bata na gusto pumunta ng mall. Meron din naman gusto pumunta ng amusement park. May mga tao na madalas ay naliligaw. Hindi nila alam yung daan papunta doon sa lugar na gusto nilang puntahan. Kaya naman ang ginagawa nila, sinusearch nila ito sa internet. Familiar ba kayo sa application sa cellphone na nagbibigay ng direksyon tulad ng Waze at ng Google Map? Ang mga application na ito ay tumutulong para ituro sa iyo yung direksyon ng lugar na gusto mong puntahan. Tutulungan ka din niya na makapunta doon sa mas maikling panahon. Meron pang isang bagay na nagbibigay ng direksyon. Yun ay ang mapa. Yan, tulad ng Waze at Google Map, tutulungan ka niya na makapunta sa lugar na gusto mong puntahan. Alam mo ba mga bata, na si Jesus ay tulad ng Google Map at ng Waze at ng mapa ito. Tutulungan ka niya ng gabayan sa magandang buhay. Tutulungan ka niya na makapunta doon sa kanyang plano. Ang manais ng Diyos na sundin mo siya. Dahil sa parang yun, mararanasan mo yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kapamahal, at yung kanyang pag-iingat sa iyo. Sabi dun sa ating Bible point, follow Jesus and He will do miracles in our life. Tama, kapag sinunod natin si Jesus, hindi tayo maliligaw. Ituturo niya sa atin yung tamang daan at mararanasan natin yung kanyang kapangyarihan. Hindi ba't exciting yun? Na susundan natin si Jesus at mararanasan natin yung kanyang himala. Pero kapag sinunod natin yung sarili nating daan, hindi natin mararanasan yung kapangyarihan at himala ni Jesus. Kaya mga bata, sabi din sa ating Bible point, follow Jesus and He will do miracles in our lives. Simple lang ang laro natin ngayon. Meron lang akong sasabihin sa inyong ilang mga buktong at ang gagawin nyo lang ay hulaan ang mga ito. Magbibigay muna ako sa inyo ng ilang mga halimbawa. Unang halimbawang buktong. Isa ang pasukan, tatlo ang labasan. Ano niyo ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay t-shirt o damit. Ikalawang halimbawang buktong. Nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. Sobrang madali lang yan. Alam niyo na ba ang tamang sagot? Tama, ang tamang sagot ay pako. Sa oras na masagot niyo na ang lahat ng aking pinapahula ang buktong, meron kayong dalawang paraan para ipasa ang inyong mga sagot. Ang unang paraan ay ang pag-video ninyo ng inyong mga sarili habang sinasabi ninyo ang mga tamang sagot. Ang ikalawang paraan naman ay ang pag-selfie sa mga bagay na sa tingin nyo ay ang mga tamang sagot. So, ready na ba kayo sa ating mga buktong? May puno walang bunga, may dahon walang sanga. Malambot na parang ulap, kasama ko sa pangarap. Sa araw ay bungbong, sa gabi ay dahon. Malaking supot ni Manghakob, kung sidlan ay pataob. Walang hininga ay may buhay, walang paa ay may kamay. Mabilog na parang buwan, ang mukha ay may bilang. Isa nyo sa amin yung mga sagot! Istorya sa Biblia, ang pagtawag ni Jesus kay Pedro. Siya si Jesus, na ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Si Jesus ay lumaki sa Nazaret at binautismoan ni Juan na tagapagbautismo sa Ilog Jordan. Nagsimulang mangaral si Jesus tungkol sa pag-ibig ng Diyos at pinagaling ang mga tao sa kanilang mga sakit. Isang araw, nakita ni Juan na tagapagbautismo si Jesus na naglalakad.
at sinabi sa mga taong nakapaligid sa kanya na si Jesus ang kordero ng Diyos. Isa sa mga taong nakatayo doon ay si Andres, kapatid ni Simon, na makikilala din bilang Pedro. Si Andres ay pumunta sa kanyang kapatid na si Simon at sinabi, "Nakita na namin ang Kristo." Si Simon at Andres ay pumunta kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi, "Ikaw si Simon, ang anak ni Juan. Ngunit ikaw ay tatawaging Pedro." Sumunod na araw, si Jesus ay naglalakad sa pangpang ng lawa ng Galilea at maraming tao ang nagsisiksikan upang marinig ang kanyang sinasabi. May nakitang 2 bangka si Jesus na iniwan ni Andres at Pedro habang hinuhugasan nila ang kanilang mga lambat. Sumakay si Jesus sa isang bangka at nakiusap kay Pedro na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang magturo, sinabi niya kay Pedro, "Pumalaot kayo at ihulog ang lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda." Ngunit sumagot si Pedro, "Guro, magdamag po kami ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat." At sa pagkakataong iyon, ang kanilang mga lambat ay napuno ng napakaraming isda, halos masira na ang kanilang lambat. Kaya humingi sila ng tulong sa mga kasama nila sa isa pang bangka at napuno nila ng isda ang 2 bangka. Nang maunawaan ni Pedro ang nangyari, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Panginoon, lumayo po kayo sa akin dahil ako'y makasalanan." Sumagot si Jesus kay Pedro, "Huwag kang matakot. Halika at sumunod sa akin at ipapakita ko sa iyo kung paano mangisda ng mga tao." At nang sila'y makabalik, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. Kaya, Simon Pedro ay naging isa sa 12 disipulo ni Jesus at sumunod kay Jesus ng panahon niya dito sa mundo. Kamangha-mangha talaga ang mga himala na ginawa ni Jesus kina Simon Pedro. Kahit na magdamag sila ng ingisda, wala silang mahuli. Pero dahil sinunod ni Pedro ang sinabi ni Jesus, nakita niya ang himala. Kayang gawin iyon ni Jesus sa atin. Kung tayo ay susunod sa Kanya, magpapakita rin siya ng himala sa atin. Kaya sinabi sa ating Bible boy, follow Jesus and He will do miracles in our lives. Sino sa inyo ang may kumain ng prutas? Ano ang paborito niyong prutas? Karamihan sa mga tao, ang madalas na kinakain ng prutas ay mansanas, saging, ubas, strawberry, orange, at iba't iba pang uri ng prutas. At hindi lang masarap ang prutas, kundi ito yung nagbibigay ng iba't ibang uri ng bitamina na kailangan natin sa ating katawan. At alam nyo ba, ang pag-uusapan natin sa oras na ito ay tungkol sa isang prutas na avocado. Siya si Max Avocado, isang simpleng abokado na ang pangarap ay tanggapin siya ng lahat dahil siya ay may kapansanan. Bulag ang isa niyang mata at marami siyang balat sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit siya nabubuli at nilalayuan ng karamihan. Hindi siya sanay makipag-usap at makisalamuha sa ibang prutas, kaya palagi siyang nag-iisa sa isang sulok. Kapag nag-iisa si Max, siya ay tumutugtog ng violin na regalo sa kanya ng mga magulang niya. Sinasabayan niya ito ng pag-awit na talaga namang nakakabilib. Isang araw, habang siya ay nasa playground, naisip niyang tumugtog at umawit. May isang prutas pala roon na nakikinig sa kanyang tugtog at awit. Siya si Oli, isang orange. Mahilig rin siya sa music at isang gitarista. Kaya nang marinig niya ito, ay manghang-mangha siya at agad na pinuntahan. Wow, ang galing mo naman. Magaling ka na mag-violin tapos ang ganda pa ng boses mo sa pag-awit. Ako nga pala si Oli. Ako naman si Max. Ang dalawa ay naging magkaibigan dahil parehas ang kanilang hilig. Tuwing matatapos ang kanilang klase at gumawa ng assignment o gawaing bahay, nagpa-practice ang dalawa para mas maging mahusay sila sa pagtugtog. Minsan, kinukunan nila ito ng video para makita nila kung ano pa ang dapat nilang ayusin.
Magkasundo ang dalawa dahil sa kanilang hilig. Oli, salamat dahil tinanggap mo ako bilang kaibigan. At nariyan ka para mawala yung lungkot ko sa aking sarili. Ano ka ba, Max? Ganyan na magkakaibigan. Nagdadamayan at mahal lang isa't isa. Huwag ka malungkot. Nandito lang ako lagi para suportahan ka at maging tunay mong kaibigan. Akong bahala sa'yo. Isang araw, habang sila'y nagpa-practice sa isang garahe, lumapit ang isang lalaking mangga para kausapin ang dalawa. Nais niyang ibahagi ang salita ng Diyos at si Jesus sa kanila. Hi! Ako nga pala si Maki Mango, leader sa MK Church. Anong pangalan nyo? Ako po si Oli at siya naman po si Max. Gusto kong i-share sa inyo ang magandang balita na magpapabago ng ating buhay. Mula sa kanya ay ipaparanas niya sa atin ang mga himalang gagawin niya sa ating buhay. Himala? Sino po siya? Nais ko po kasi maging normal ako. Baka po kaya niyang pagalingin yung kapansanan ko. Walang imposible sa kanya. Kaya niyang gawin ang lahat basta tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas at sumunod ka sa kanya. Ipaparanas at ipapakita niya sa iyo ang mga plano niya sa iyong buhay. Kung may tanong kayo, puntahan niyo lang ako sa aming simbahan sa kabilang kanto. Ang dalawa ay nag-aalinlangan dahil iniisip nilang niloloko lang sila nito. Bakit hindi natin subukan, Max? Try natin yung sinasabi niya. Kapag feeling natin nagsisinungaling siya, edi umalis na tayo at wag na tayong babalik. Okay, Oli. Subukan natin. Total, kasama naman kita. Nagkasundo ang dalawa na subukan pumunta sa church na iyon sa susunod na linggo. Dumating ang araw na iyon at pumunta sila sa church na iyon. Agad silang nakita ni Maki. Wow! Masaya ako makita kayo, Max at Oli. Dahil pumunta kayo, ipapakilala ko kayo sa iba pang mga prutas na binago ang buhay at may Kristo sa kanilang puso. Siya si Alice Alateris, si Robbie Rambutan, siya naman si Lani Lanzones. Barry Banana, welcome kayo dito. Tuwang-tuwa ang dalawa sa pagtanggap sa kanila ng mga prutas doon. Masaya sila, lalo na si Max. Dahil marami agad silang naging kaibigan doon at may tumanggap sa kanya sa kabila ng kanyang kapansanan. Nagkasundo ang dalawa na magpatuloy na dumalo doon. Lumipas ang ilang buwan, nagpatuloy ang dalawa sa pagdalo doon. Marami silang nakilala at lubos silang nakilala si Jesus. Tinanggap nila si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon na tagapagligtas. Naglingkod at nagbahagi din sila ng salita ng Diyos. Ginamit nila ang kanilang talento sa musika at naging bahagi ng worship team. Isang gabi, habang sila'y nagpa-practice, naisipan ni Barry Banana na videohan si Max habang tumutugtog at umaawit. Pinost niya ito sa kanyang social media. Sa bahay nila Max, biglang dumating sina Oli at Barry, na excited at nagsisisigaw. Max! Tignan mo itong nasa Facebook. Ano ba yon? Ipaliwanag niyo sa akin ng maayos. Kung nagpa-practice kasi kayo, kinunan kita ng video at pinost ko sa Facebook. Ilang araw pa lang lumipas, naka 3 million views at 1 million shares agad. Umanga sila sa iyong pagtugtog at pag-awit. Iniimbitahan ka nilang mag-guest sa isang sikat na TV show. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa balitang ito. Hindi alam ni Max ang gagawin niya sa pagpunta niya doon dahil siya ay mahiyain. Kaya nanalangin siya sa Diyos na tulungan siya. Dumating ang araw ng guesting niya sa show. Sinamahan siya ni Oli at ni Barry para palakasin ang kanyang loob at ipanalangin dahil kabadong-kabado siya at hindi mapakali. Kamusta ka naman, Max? Ako pala si Andy Apple at welcome sa aming show. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa show. Di ko po expect ito. Medyo kabado lamang po ako. Relax ka lang, Max. Alam mo bang ikaw ay trending ngayon? Na talaga namang pinag-uusapan ka sa lahat ng social media dahil sa husay mong tumugtog. Kaya naman hindi na kami nagdalawang isip na i-guest ka dito sa show. Ano namang masasabi mo dahil biglang sikat ka ngayon? Nagulat po talaga ako. Nung nabalitaan ko po ito, hindi ko lang po nais na sumikat.
Dahil una po sa lahat ay hindi po maganda ang itsura ko at may kapansanan pa po ako. Sapat na po sa akin na ilan lamang po ang nakakita at nakakarinig sa talento na meron po ako na ibinigay ng Diyos. Gusto ko po siyang parangalan sa lahat ng pagmamahal na meron ako dahil sa Kanya. Ito na huling tanong ko sa'yo, Max. Ano ang pwede mong sabihin sa mga katulad mo para ma-inspire sila at huwag mahiya na gamitin ang kanilang talento? Naalala ko po sinabi ng aming leader na si Maki Mango na ang Diyos ay ipapakita niya at ipaparanas sa akin ang himalang gagawin niya sa aking buhay. At yung mga plano niya sa akin. Natitiyak po akong ito na yung plano niya ang makapagbigay inspirasyon sa lahat ng katulad kong may kapansanan na huwag matakot na harapin ang mundo at lumapit sa Kanya upang maranasan din nila ang himalang gagawin ng Diyos sa buhay nila at gamitin ang kanilang mga talento na ibinigay ng Diyos para makapag-encourage din sa iba. Tandaan lamang nila na palagi silang sumunod kay Jesus at tiyak akong maranasan nila ang himala sa kanilang buhay. Pag-uwi nila galing sa show, hindi nila inasahan na nandun ang kanilang mga kaibigan at kasama sa church. Max, masaya at proud kaming lahat sa'yo. Lalo na ako at syempre ang Diyos. Nag-aalangan ka man nung una na sumama sa amin. Ngayon, sikat ka na at nakakapagbigay ng inspirasyon sa mga may mga kapansanan o wala. Nahikayat mo sila na huwag mahiya na lumapit sa Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mga kaibigan na tulad ninyong lahat, lalo na si Oli Orange na palaging sinusuportahan ako. At ikaw po, Maki Mango, na di nagsawang alalayan ako tungo sa magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sa buhay natin, minsan para tayong si Max Abocado na hindi tanggap yung ating mga sarili. Na nahihiya tayo, natatakot tayo sa sasabihin ng iba. Pero sa tulong nila, Oli Orange, nila Maki Mango, at iba pang mga prutas, nakita ni Max Abocado yung magandang plano ng Diyos sa buhay niya. Napagbigay siya ng inspirasyon sa mga katulad niya. At nakita niya din kung paano sumunod kay Jesus. Tayo, pwede tayo maging tulad ni Max Abocado na matutong tanggapin yung sarili at makapagbigay ng inspirasyon din sa iba. At kung gusto natin makita yung himala ng Diyos sa buhay natin, matuto tayong sumunod kay Jesus. Tandaan natin yung Bible way natin. Follow Jesus and He will do miracles in our lives. Grabe, Kuya Menag. Isipin niyo yun, kapag sumunod pala tayo ng totoo kay Jesus, makakakita tayo ng himala sa Kanya. Bakit? Kasi tignan nyo kung hindi sumunod si Pedro na ihagis yung lambat doon sa dagat, hindi siya makakakita ng himala mula kay Jesus. Oo! At alam mo ba, ganun din sa live application natin kanina, si Max Abocado, kundi dahil sa tulong ng kanyang mga kapwa prutas, ay hindi niya matatagap yung sarili niya at hindi niya maranasan yung himalang nangyari sa kanya. At yung mga talento, yung pagtanggap niya sa sarili niya. Kaya yung pagsunod natin kay Jesus, ay bibigay ito ng himala sa ating buhay. Tama yan mga kuya. Kaya mga bata, sa ating mga natutunan sa araw na ito, meron kami mga ilang katanungan na dalis namin na inyong sagutin. Okay, ito yung unang tanong. Paano natin mapapanatili ang ating pagsunod sa Diyos? Pangalawa, bakit mahalaga ang pagsunod sa Diyos? Ayan, alam ko mga bata, may mga naiisip na kayong sagot. Ang gusto namin, i-comment nyo lamang ito sa comment box dito o kaya naman i-send nyo sa Mabuhay Kids dito sa may Facebook ang inyong mga sagot. Tama yun. Kumain ba yan? Sa aking pagkatapos ng service ito, tayo mga bumili at tayo magkanangin. Okay. Panginoon Diyos, salamat po sa oras ito, sa aming natutunan tungkol sa pagsunod sa inyo. Sa aming pagsunod, mararanasan po namin yung himala, Panginoon. Salamat po dahil tinuturo niyo po sa amin yung pagsunod sa inyo, yung kahalagaan po ito, Panginoon. Ayaw po namin na ma-apply po namin ito sa aming buhay. Patuloy po kami sumunod sa inyo dahil kayo po, Diyos, na pupulitan sa namin namin. Ayaw namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba sinasabi sa ating Bible point? Follow Jesus and He will do miracles in our lives. O paano mga bata? Sa susunod na pagkikita uli natin ha? Paalam!